process Ito na. ng game number 4. Hold on to your seats. Diyan lang kayo. Walang kukurap. Hindi ko alam kung ano pang kailangan kong sabihin. Because this is a game that could either put Fnatic Onyx Philippines at match point or we're gonna be seeing a tie para sa parehas na teams dito sa Grand Final. Bigay yung suyo, syempre. Tapos gatot. Gatot ka agad. Kaso walang edit, no, this time around. Gatot Para Eve. sa side ng F, no. Pero still, gatot yung possible na first pick dito. Tapos pwede nilang paresan kaagad ng Moscow, maybe? Harit agad, no? Harit. Gatot. Harry. Pwede rin. Kaso may Lunox, ah. Yeah. Tapos Linux, no? Although Harit Suyo jungle. plus Lunox, baka kapusin kasi sa late game. Tapos Sabagay. medyo late game team tong Aurora eh. Baka nga Moscow na agad sila dito Yeah. eh. As early as Knowing, now, no? knowing them, kunin na nila yung Moscow. Moscow or Cloud? Pwede. Kaso yung Cloud medyo lugi sa ano? Lugi sa laning stage versus na Harit. I think Moscow is perfectly fine. Tapos kunin nila Eve, maybe? Rafaela, di ba nag-Rafaela? Pwede rin. Agad-agad. Oo. Si Rene J, sabi nga nila, can't spell regen narrate without Rene J. Hylos. Oh, interesting. Pwede, pwede. Interesting approach coming up from Aurora MLBB. Maganda ba kaya mag-Eve dito? Baka sila yung mag-alpha. Good sa yeah. Hylos, decent sa... Okay lang siya dun sa Suyu. Parang ang hirap ng Eve na sa side ng F kasi baka lakaran ka lang ng kabayo. Oo. Or Nolan? Nolan or Alpha ang siguro ko nila. Ayan, Oh, Eve pa din. pinili pa din. Oh. Kasi nga, sila na to. Sila na kasi. Sila na yan eh. Mali pala yung analysis ko eh, no? Parang, Kaya- ba, kaya ano nga nila pala, yun eh. parang naalala ko nung time na, ano, nung una lumabas yung 1-1, parang sure ba yung 1-1? Kaso pinanalo. Yung Lancelot ni Irad, parang sila na kasi yan eh. Sila na yan eh. 1-1 ni Benny yun, di ba yung pinauna? Oo, sabi nga nila, unleash the hero within eh. Yung mga pang prime time. Oo. Pag prime time, alam mong sila na kasi yun eh. Sila na kasi yan. Parang kahit anong sabihin mo, alam nila yung hero. Sila, Oo. kaya nila laruin. Kahit mahirap, si Brusco nga kanina, pinagana yung Franco eh, di ba? Oo. Walang ano, Exactly. walang pakialamanan. Oo nga. Hindi porke di nyo kayang gawin, eh hindi ko na kayang gawin. Sa bagay. Kaya nila eh. Sila na yan eh. Nasa ibang level na kasi tong dalawang to eh. Di ba? Ticket ban? Malaysia bound na kasi. Pag naban yung Valent, baka mahirapan dito yung, yung Aurora. Maubusan sila ng mga heroes. Tig or Ling tapos Nolan. Oy, ayan, shoutouts kay ano. Ayan na. Idol! Kay Fuego! Hi! Ayan. Grabe, Puego, Inception, napapanood niya yung Oo. sarili niya mamaya. Andito ako sa MPL Arena. Yun, hindi ko alam kung naririnig niya tayo. Pero Ayan na, malamang sa Nolan. alamang naririnig niya tayo. Dito ako naghanap ng 5v5. Yun o. Kaya just in case guys, kung nakapanood kayo sa stream ni Puego, shoutout sa inyong lahat. Yeah. Oh, kasi yung Rafa yung ginagamit talaga ng Aurora sa sa Eve. Para hindi ka slow. Pero same ano naman philosophy dun sa Hylos eh. Yeah. Para meron kayong slow resistance at may speed up kayo dahil dun sa Glorious Pathway. Tsaka wala na rin yung Nolan. Tinanggal na rin ng Aurora. So Tingin ko Nolan Ling. I think Ling, yung magandang last band dito for Aurora. Kasi ang may iwan na lang dito is yung Julian Haya. Hayabusa for King Kong. Yeah. Unless may Alpha. bagong ilabas si King Kong. Alpha. Oo, Alpha talaga yung Alpha is good. remaining option. Tapos, pair nila with siguro Khalid. Yeah. Yan. For Kaso, FNOP. ang mahirap doon, baka gawin ng Aurora, i-roam nila yung i-XP nila yung Hylos, tapos mag-roam ka lead si Rene J. Pinalusot parehas. Binan, okay. So, Alpha pa rin. Still pretty good. Tapos, eto, dahil na-pick yung Alpha, pwede kang mag-poke hero sa Aurora. So, Lilia, not sure kung... Valentina, Valent pwede pala, rin. no? Kaso, ang hirap na mag-Valent sa Alpha. Hindi siya ganun kasolid. Although, pwede mo kasing kopyahin yung Eve. So, siguro nagka-count. Pero wala kasing stun eh, no? Or Aurora. Pwede, yung Aurora maganda. Sa Harit. Kasi enough naman yung answer nila versus the Eve, meron ng Glorious Pathway. Nagnana. Shoot yung nana Dami yung sinasabi Para shoot. Or Novaria. Ano nga nila, Sa i-shoot mo Novaria lang yan na is i-shoot ang ball. Si Yue. Yes, pwede rin. Novaria. Although, Eve yung katapat. Ayun, pwede rin. Kasi ano nang naman Alpha yung katapat nila, hindi assassin eh. Arlot, Navaria, Good. Valent pa rin. Khalid, maganda yung Khalid dito. Khalid's perfect sa FNOP. Or Cho, pwede rin naman Cho. Kalit nga. Khalid. Oh, Oo nga pala. Oo nga Sa pala. Moscow, no? Tsaka Valent. Laki na kasing binabanto eh. Makate. Lumulusot pa nga pala.
Ganun pa rin, FNOP yung early nila sobrang lakas, tapos yung lane prior nila malakas. Pero late game, Aurora yun yung win condition nila. Apat, si Rene J na gamit ang Revitalize pero hindi yun sapat para mabuhay sa apat. Mas lalo na tumama pa yung Spear of Alpha. Fnatic Onyx ngayon nakakalamang with that first blood. At mukhang ang first turtle ay napwestuhan na rin agad ng Fnatic Onyx. Alam nila na sila din yung may edge dahil may konting delay para dun sa post 5 ng side ng Aurora. So level 2 pa lang dito si Rene J pero mag-level 3 na rin naman anytime. Pero Super Prince ay hindi pa level 4 so probably mag-clear muna ng minion wave yung ibang mga lanes. Take note of difference ng mga levels ng mga post 4 natin because that is gonna be crucial. Pero yung level 4 na post 4 dito ay magiging target ng Wow! at si Rene J ang makukuha ng Fnatic Onyx Philippines. Napakaganda ng pag-delay ng Revitalize ni Brusco doon. Medyo na-bait ang Aurora na lumaban agad. Pero hindi agad nila napatumba. Pero si Edward Manata ang isusunod nila. Infernal Pursuit na gamit na rin. Pero mukhang hindi niya itutuloy. Ang first turtle ay mukhang makukuha na ng Fnatic Onyx. Oh, nice zone out. Parang doon na sila nakatira sa lagpas ng Riverside. Sinabi natin na talaga napaka-crucial at mabilis pa nga yata pupunta sa ibang mga pwesto ng mapa. Take note na meron pang orange buff dito si Demon Kite. Pero parang hindi yata ipipilit dito ng side ng FNOP na sumilip doon sa part na yon. But for Bago dumating ang turtle, nandyan na rin ang kupunan ng Fnatic Onyx at si Demon Kite ay humaharap dito kay Brusco. Saktong-sakto makakatiting si Kendra. Potential 4v5 scenario here dito sa ating second turtle of the game. Medyo malayo Moscow pero may Spear of Destruction naman. Oo nga, parang pwede pumunta anytime, no? So si Rene J ginamit yung Glorious Pathway dun sa may bandang Getty. Habang si Brusco naman lumalakad gamit yung kanyang Revitalize. Halos wala ng buhay yung turtle at sumasayaw-sayaw paunti-unti ang mga players ng FNOP. Merong mga real-world manipulation, nagkalatagan yung mga Wow! boss for natin. Pero matutot pa nga dito si Yue, pero makakapag-dash away yung Valentina. Bagong kasama ng kill kay Rene J. Tumama man ang Spear of Destruction, hindi na ito ginamit ng Moscow. Pinili na lang niyang mag-push doon sa may bandang itaas. May hawak na 1K gold lead ang Fnatic Onyx 5 minutes in at lamang na rin sila in terms of the kill. Si Aray! Edward, tinunaw lang pero makakapag-flicker palayo. Legend Zero, buhay pa rin. Oo, yun yung literal na piso na lang. Oo. Piso na lang para kay Edward. And nakita natin hindi din naging maasim yung FNOP na para ipilit yung kill against him. But a lot of pressure dito sa may middle lane para continuous ang magiging rotation ng FNOP dun sa may bottom lane. Oo, at makikita na nga natin, no, nagkakaroon na ng mga item ang ating mga gold laner. Meron ng corrosion site dito ang isang Moscow, kaya naman ay masakit na at mabilis ang kanyang mga banat, pero mas mataas pa rin ang burst damage na hawak dito ni Kenra with a Charlie. Yung site si Rene J na naman. Ang nadala dun sa ilalim ng torre pero napuntahan si King Kong ng apat na players dito ng Aurora. Yung pala yung gusto nilang gawing play. Hanapin natin kung nasan si King Kong pero parang babawi yata dito makakakampi ng FNOP. After the Guardian, meron tatamaan Edward ang kanya makukuha. Revitalize para kay Rene J. Sasakay doon sa may Cyclone Eye. Meron pang flicker para kay Yue. At halis mo ng mga players natin na habang yung Doming Kite nandun na naman sa may top lane at may bottom lane pero hindi pa tapos yung team fight. Dun sa gitna. Andy Dakdak, tinalo pa si Michael Jordan. Kirk going for those extended team fights. Ramdam na ramdam mo talaga yung impact ng isang Povius in this game. 2-0-1 sa ngayon, pero habang nangyayari ang lahat ng yun, ay nandyan si Doming na nag-iipon lang sa Geddy. Tumutore lang, trabaho lang, saktong Spear of Destruction na lang kung lalaban nga ba. Naku, parang kahapon may nakita tayong gantong senaryo Na para corner. kay Doming Kite. Ay! Kung kahapon napunta doon sa Turtle Pit, ngayon naman, ano man tawag doon? Ankle break? Ankle Breakman, longest crossover in Moscow history. At nandyan na nga ang third turtle, pero tatama ang Spear of Destruction. Turtle secured para sa Fnatic Onyx. Wow, yung mga plays na nakikita natin. Oh, iba yung dito, positioning ng mga players. But yeah, for Fnatic Onyx Philippines, parang nakafocus talaga sila sa objectives. Ngayon naman for Aurora, okay lang, sige Doming, pakita mo mamaya kung gaano kakapaldo. Oo, magpakilala ka na, Doming. Mamaya ka na magpakilala. Sa ngayon, ito muna, teamfight muna, dalawang amba at dalawang bigay din dito kay Rene J at makukulong na nga. Nagamit pa at yung Glorious Pathway. Ito na yung mga sinasabi ng mga nasa panel natin kanina, parang same concept yung real world manipulation tsaka yung Glorious Pathway. So nagkakakontrahan lang dito ang mga players. So 3.2k gold lead para sa Fnatic Onyx Philippines at
mailap muna talaga si Domeng Kite. Oo, si Doming kahit yung dalawang yung Pagsamahin na natin. yung pinagsama natin no, na mukhang split push lamang talaga ang hinahanap nila for now. Aurora MLBB behind by almost 4K. But in terms of the gold sa ating gold lane, again, itong dalawang tong ang mga babanat mamaya, ang kumbaga mga damage dealer talaga, hindi naman nagkakalayo ng sobra. No? 700 lamang, pero ayan na naman. Ayan na naman yung sinasabi nating mga setup play at biglang nahanap. Umashing-washing dito si Demon Kite. Si Kirk ay mangangalahati yung buhay. Pero again, parang ilang beses ko na nasabi nga aalis muna, pero aalis muna talaga sila eh. Hindi naman nila tinutuloy. Hindi po na magti-team fight, may mababawasan, pero may objective na nangyayari. No? Ito yung maganda sa dalawang teams natin. Yes, wala masyadong namamatay sa mga team fight. Pero kadalasan kasi ito yung literal na diversion play. Na akala mo, tumi-team fight lang sila, pero may nangyayari doon sa kabila. Pakiramdam ko ito yung parang flavor of the season natin. No? Hindi pwedeng isang, pag nasa MPL Philippines ka, hindi pwedeng isang play lang yung ginagawa mo. Kailangan may nangyayari na iba. Either you're controlling the wave or may iba kang kinukuha. So ganun yung ganun yung ginawa kanina ng F-Nop nung sumira sila ng Torre sa taas. Ganun din yung ginagawa ng Aurora pag nag-split push yung dalawang players nila, yung Domen Kite, yung Kite connection. Sabi nga ni Bentings, kitikit daw yung pagkakabasa ko. Thank you, Bentix. Ano makikita na ka natin? Sinisimulan na ang first lord of the game. At mukhang Fnatic Onyx ang hawak nito sa ngayon. Nakaharap ito sa Fnatic Onyx. Pero Aurora, nandiyan din naman. Demon Kite. Mukhang magre-reset. Tagal pa to. Ang lord, matagal-tagal pa ang sayawan na to. Pwede ka pang tumiktak habang Oo, naghihintay. pwede pa maghanap kung ano kaya pwedeng merienda habang kinukuha dito ng Aurora at saka ng Fnatic Onyx Philippines yung Lord. Pero mangangalahati yung buhay parang Fnatic Onyx Philippines. Pero pag Spear. zone, Spear of Destruction ay tinawag na after the guard dyan para yung kay Brusco. At si Kelra pa ngayon na target dito ni Edward. Pero patay lang naman si Domeng. Unti-unti wala yung buhay dito ni Red J. At habulin pa nga yata ibang mga miyembro. Pero for Fnatic Onyx Philippines, si Kelra lang napatay. Si Kelram bumagsak para sa Fnatic Onyx. Pero grabe naman yung trade na nakuha ng Fnatic doon dahil si Rene J at Domeng naman ang nakuha nila. What a spectacular game para dito kay Kirk na naka-focus ngayon. Lord secured para sa Fnatic Onyx at mukhang ito yung tinatawag nilang low-key lang pero crack, biglang lumalabas si Kirk. Oo, tsaka siya, parang hindi din siya nga ina-expect dito ng mga players ng Aurora. Kaya at some point, parang nagamit na nila yung mga skills nila pagdating dito ni Kirk. So again, the pattern here for Aurora is mag-clear muna sila ng minion wave para naman dito sa Fnatic Onyx Philippines. Parang rumaragasa silang unit na dinadaanan yung mga players na Aurora. At napakabilis din kasi nila mag-respond in a team fight. Yes, napitas si Kelra pero sinubukan din nila agad na mapitas si Domeng. 10 minutes in, malapit na rin tayo ng 11. May Lord na nagpupush doon sa may bandang itaas at babantayan ito ni Kelra. Mukhang wala pa namang inhibitor turret na babagsak dito. Maliban na lang kung manalo sila ng team fight or may ma-pick off sila ng napakabilis. Ito na yung labanan ng mga assassin. Okay, labahan Ay! ng Estada. Pero si Demon kahit tayo mapapatay dito ni King Kong. Napaka-crucial na 1v1. 4v5 tuloy ang magaganap na depensa dito sa may bandang itaas. At alam mo naman, pag Fnatic Onyx ang kausap mo, napakatapang yan in a 4v5. Brusco, pwedeng mag-flicker, pwedeng mag-avatar of the Guardian. Ayan na yung sinasabi mo, pero yun sa ilalim ng torre magiging target siya. Another reroll preparation para sa dalawang post-war natin and Brusco is down. Napalalim yata. Wala na minion wave ngayon ang side ng Fnatic Onyx Philippines pero may dadating pa naman. And look at Kelra, nagdi-deal lang ng damage against Rene J. Nakatore naman ang isa at pumutok na rin ang lahat ng Holy Defense. Fnatic Onyx, mission successful. Nakakuha sila ng mga tore, lumaki ang kanilang gold lead. Nagbayad man sila ng buhay ng isa. Hindi naman ibig sabihin nun ay hindi nila nakuha ang kanilang gusto. Still, Fnatic Onyx ang nakakalamang 5,000 against Aurora MLBB at napakataas na pala ng damage na binabato dito ni Super Prince. Parang ngayon, ang difference naman is parang naging mas mabilis para sa Fnatic Onyx Philippines na mapaliit yung mapa ng Aurora kasi sinabi natin, di ba, parang average game time nila kanina, 15 minutes, 16 minutes. So with this 12-minute game time for Aurora, now's the time para maging aggressive sila against Fnatic Onyx Philippines. Meron na rin namang mga farm. So meron mga pokes na gagawin dito yung mga players para lang ma-zone out yung Aurora. At saktong-sakto no, si Rene J ang may pinakamataas na damage taken so far sa larong ito. Talagang siya ang humaharap para dito sa Aurora MLBB at hinahanap siya ng paulit-ulit. And gusto kong isipin dito, no, si Brusco, hindi siya nagdadalawang isip na bigwasan si Rene J from time to time dahil
again, this is a gatot kacha. Kahit mahuli sa harap yan, may panakas naman. Oh, tsaka yung taunt din, na yung taunt skill niya is gamit na gamit against Aurora dito. So again, naghahanap ng pattern yung Aurora kung paano nila babalik rin yung sitwasyon. But definitely for Fnatic Onyx Philippines, yung pagsakop nila dun sa mga areas, yun yung nagiging mahirap para lahat ng mga pwedeng daanan, dinadaanan nila. The map control coming in from Fnatic Onyx. Talagang may isang humaharap, tapos protektado yung mga nasa likod habang umiikot sila. At ngayon na nga, with this lord, mukhang si Kirk nahanap! Okay, makunat ba talaga si Kurt? Makakapag-flicker up at bigla na nga dumating si Brusco pero mapipigilan Oh, yata no. ng mga players ng Aurora na gamit yung ultimate. So nagamit ng mga ultimate ng mga players again for some of the players. So at panibagong reset yata para dito sa ating Lord. Eto na naman tayo sa mga sayaw na hindi na natin alam kung ano ba talagang steps. Kung single, double pa. Pero si Rene J Ayun! dito mapapatay nung sumisingle, double na si Kenra! Kenra. At tuloy-tuloy lang ang kanyang pagdash. Chrono Ship at makakadalawa pa nga siya. At si Yue kailangan na umalis. Si Demon kahit na rin. At habang nangyayari ang lahat, Lord secured para sa Fnatic Onyx. Sakto na naman doon sa sinabi ni Umi kanina na every time talaga na merong ibang tinututukan, may ginagawa din pala yung ibang mga players dito na FNOP kaya lumalaki palalo yung kanilang kalamangan at parang kakatok pa nga dito sa may middle lane ng FNOP. Okay? Meron pang setup play. Ayan na yung setup play at tatama pa kasi Bang! sa may ilalim ng torre pero bigla rin nawala. Doon na si Yui pero ang importante daw ay nabawasan na isang player ang FNOP. 1-for-1 ang naging trade pero may Lord doon sa may bandang itaas. Magre-reset muna dito si Kirk pero ang tatlong miyembro ng Fnatic Onyx ay nasa loob pa rin ng jungle ng Aurora MLBB. Nakita na dito si King Kong. It is a 4v4 scenario pero pahinga man naman muna ata. Hindi pa muna nila itutuloy. Aantayin muna ang Lord. Oo, matagal yung magiging dito nung yung daan ng Lord for Fnatic Onyx Philippines. And for this one, item-wise ay masakit na yung Eve dito ni Super Friends. Super Friends, by the way, the Monster Mage is at now 0-10. Wow. At ito yung masasabi mong perfect mage gameplay at right now. Wala kang deaths, wala kang masyadong kills. In fact, no kills at all. Pero napakataas ng kill participation. 10 out of 12 kills ay nahawakan ni Super Friends at binigay niya yung mga kills sa mga taong nangangailangan noon sa kanyang team. Mainly si Kenra. Pwede mo na rin sabihin ng konti si King Kong at si Kirk. Pero ito na yon. Lord push sa may bandang itaas. Avatar of the Guardian doon sa likod. Mahanap niya yung isa at may world pa. May sagot na final slash, pero nga si Edward ay medyo aaray, kaya makawala. Renny J ay makapatay na rin. Double kill para kay Kelat. Unti-unti na ngang inuubos sa mga players dito ng Aurora. At kitang-kita natin ngayon na si Dominic na lang ang natitira. Meron pa silang minion wave na inaantay, pero si Brusco ay patay na rin. Pero patay na si Dominic. It's gonna be a wipeout for Fnatic Onyx Philippines. And a match point para sa kanila. Isang panalo na lang ang hinahanap ng Fnatic Onyx para sa mailap na MPL PH Championship. And for Aurora MLBB backs against the walls, kailangan na nilang manalo ng tuloy-tuloy. Championship point para dito sa mga Sonics at hindi na nila pinahinga pa yung Aurora.